biglang napagtanto ng batang babae na mayroon pa rin siyang mga alaala sa kanyang nakaraang buhay. Bumalik siya sa tahanan ng kanyang huling buhay at diretsong pumasok at sinabi sa lalaking nasa harapan niya. Bago pa siya makapagsalita, tumakbo na siya papunta sa kwarto ng kanyang anak. Niyakap niya ang kanyang anak, tulala pa rin ang mag-ama. Tumakbo pababa ang batang babae at nakita ang kanyang larawan sa sala. Nagsimula siyang magreklamo tungkol sa kung bakit pinili niya ang isang ito kung marami naman iba. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila na siya ang kanyang asawa na namatay 10 taon na ang nakakaraan. Ang anak na babae ay halatang hindi naniniwala sa kanya at hiniling sa kanyang ama na tawagin siya at pauwiin. Yumuko ang lalaki at tinanong ang pangalan ng babae. Sagot ng batang babae, ngunit tumingin sa takeout box sa mesa. Ito ang kinain mo pagkatapos kong mamatay. Sa harap ng pasaway na batang babae, walang masabi ang mag-ama. Biglang namalaya ng batang babae na gabi na at dali-dali niyang kinuha ang kanyang backpack para umuwi. Kung tutuusin, bata pa lang siya ngayon. Hindi siya maaaring umuwi ng masyadong late. Pagkaalis ng batang babae, naalala nila ang paraan ng pagsasalita nito. Sa ugali nitong magdala ng pagkain sa isang plato ay kapareho ng bago mamatay ang asawa. Kinabukasan, bumalik ang batang babae sa bahay ng mag-ama, ngunit nakalok ang pinto. Kinuha niya ang susi sa ilalim ng palayok ng bulaklak at binuksan ang pinto. Pumunta sa aparador, kinuha ang isang photo album. Tiningnan niya ang mga larawan noong bata pa ang kanyang anak at masayang ngumiti. Ngunit sa muling paglipat, wala nang mga larawan ng kanyang anak pagkaraan ng kanyang 10 taong gulang. Kaya tinawagan ng batang babae ang lalaki. Hiniling na makipagkita sa dati nilang tagpuan. Inakala ng lalaki na kalokohan iyon ng batang babae, kaya hindi na niya ito pinansin. Ngunit sa pag-uwi, nagpakita ang batang babae sa lugar kung saan siya dating nakikipag-date sa kanyang asawa.